So, nung nakaraan pa to guys, na nabili natin at na-display na natin at nabilan na tayo niyan. Nakapag-restock na rin kami ng Almighty dishwashing products at mga laundry powders. Bumili na rin si Daddy Pag ng itlog ng mga time na yon. So, ito just recently lang, 2 days ago, meron na tayong mga groceries. Umorder tayo kay Aling Puring. So, para sa mga marites, mga kalaban ko sa negosyo na naghihintay ng mga kasagutan at sa mga concerned citizen na rin, habang nag-unbox tayo at naghihintay mamaya ng paliwanag ni Mami Park sa nangyaring prank ng nakaraan, ayan, Labubu Marshmallow. Nga pala guys, malalaman nyo mamaya, kaya panoorin nyo hanggang dulo, kung ilang taon ba ang usapan namin ni landlord na pag-i-stay ko dito pag ninegosyo ko. At sino ba sa tingin nyo ang bibreach ng contract? Ayun. So, ayan ang ating mga pinamili at ilalagay ko ang link ha ng ating mga items. At along the way din ay mag-unbox tayo. Marami pa tayong i-unbox. Diyos ko, napakatumal, no? Nararamdaman nyo ba? Hello mga kasari, kamusta kayo? So, in today's video ay continuation ng unboxing natin at syempre, tayo ay magsha-shoutout. Story time ang ating ganap for today's video. So habang nag-unboxing tayo at umorder kayo ha ng mga pinaglalalagay ko diyan, magsha-shoutout tayo at magkikwentuhan tayo. So alam niyo po, napakarami kong natanggap na comment dito sa ating last vlog. Kasi nga naman, 'di ba, na-prank ko kayo. At marami din ang nag-alala. Kaya naman, iha-highlight natin ang ating shoutout doon sa ating mga nag-comment na mga may nararamdaman, may feeling na hindi maganda, may pag-aalala. So alam niyo po, nitong mga nakaraan, some of my customers, kahit medyo awkward yung dating, talagang nilakasan ng loob na magtanong, Mami Park, totoo ba yung napanood namin sa FB? Mami Park, ang galing mong mag-prank. Mami Park, totoo ba yun? Aalis na kayo rito. And it's totally fine. So yung malakas lang ang loob na nagtanong sa akin, ay talagang sila ay mga nakakausap ko, nakakakwentuhan. Kasi they wonder why, no? Wala namang explanation dahil hindi naman nagpunta sa ating YouTube channel. Grabe, ang galing nung prank natin, ano? Imagine, doon ko talaga napatunayang maraming marites. As of now, February 10, nasa 1.9 1.9k views. Oh, imagine that. Pero kapag learning ang ating pinag-aaralan, wala masyadong nanonood. Kaya may mga nag-subscribe din dyan sa ating video na yan. Kasi nakikita namin yan sa analytics namin. So, for the very first item, again, na hindi natin mabuksan-buksan ito dahil hinihintay ko makapag-vlog ako. So, araw ngayon, may interrupt tayo, Kailangan na nating i-unbox to dahil may naghahanap na, kailangan na tayong bumili. So, mabili po sa akin ang packaging tape. May maraming riders dito, maraming mga courier, rider, ganyan. Kaya mabili sa atin to. May nagne-negosyo din dito na parang sa online may mga order sila, kailangan nila na ganito. So, kaya malakas sa akin. Kailan naman nagbablog, sumabay na naman ang aso. Sungot talaga, no? We have 21 comment, imagine that. Yung nakapin, natin, comment, sabi ni Nils Vlog, ano ba Mami Park, napaiyak mo din ako. Kung nakita mo lang ako, tumulong luha ko. Tapos sabi ng asawa ko, anong nangyayari, bakit daw ako umiiyak? Tapos di ko siya pinansin, tinapos ko talaga ang show mo Mami Park. Tapos sabi ng asawa ko, Mami Park, para daw akong baliw. Tapos umiiyak. Ngayon, tumatawa naman, buti na lang. God bless Mami Park. Ayan, huwag ka mag-alala, no? Kasama sa buhay yan. Madrama, iyak tawa, no? Thank you anyway sa watch. Naramdaman ko din somehow na I'm still effective content creator sa inyo. So next. So si Mar de Guzman, sabi niya, hello ma'am, ganyan senaryo, totoo po nangyayari yan. Kaya ingat-ingat po pag upa lang, walang sustainability in the long run. So totoo naman yon, no? Kaya tatandaan nyo palagi, kung kayo ay magnenegosyo at mangungupahan, you have to make sure na ang uupahan nyo ay really meant for renting business. Ibig sabihin ba, talagang yung may-ari ay engaged in a long run renting business. Nang sa ganon, kayo din, kung gusto nyo din na in the long run ang inyong pagnenegosyo, hindi kayo basta-basta mapeperhisyo kapag kailangan ng umalis. So I think the most important thing to consider before you sign a contract, kung may contract, ay you have to make sure na yung may-ari ay willing na ikaw ay magstay ng matagal. So, at least give them a span of years
Let's say for example, sa tingin ko po, mga nasa 10 years to 15 years ako magtitinda dito. Or nasa 5 years, baka po mamaya bigla niyong bawiin ng unit, baka po mamaya bigla pong magbago ang isip nyo, baka po kawawa naman po ako. So by then, magkakaroon kayo ng usapan. So unless merong pagbi-breach ng contract, nagpasaway ka, or kaya naman ay nagkaroon ng calamity, may nangyari sa establishment. So it depends upon the situation kung mabi-breach ang contract unintentionally. Diba? So yun. So, naiintindihan ko po at talaga may mga nangyayaring ganyan. Okay? Marites Giliera, naniniwala din talaga ako dyan, mami. Basta tapat lang tayo sa kapwa at sa mga ginagawa natin, hindi talaga tayo pababayaan ni Lord. Ang galing nyo din mag-prank, ma'am. Iyak din ako doon. Haha, kumirot din ang puso ko. Akala ko totoo. Ayan. So, hindi totoo. It's just a prank. Pero syempre, alam ko, marami sa inyo ang mag-iisip at mag-aalala. Kaya naman, ating ikukwento, story time, no? Next, Judith Ramos, naiyak naman ako, kala ko totoo, Diyos ko po, sana walang ganun, Mami Park, bago ka magpaalis ay may palugit naman yon. Ronaldin Wahing, Mami, ako naranasan ko yan, nung umalis ako doon sa dati kong tindahan, sobrang hindi ko talaga alam kung paano na kami, pero ngayon, dito sa bago naming tindahan, sobrang okay na din kami. Naalala nyo po ba, yung, di ba nagtindahan ako sa dati kong tinitirahan bago dito. So, yung apartment na yun, that is, yung totoong may-ari nun, yung anak ng, yung landlord namin talaga, kasi yung una naming nakakausap lang lagi, ay yung nanay. Yung may-ari kasi talagang sa ano yun nasa Manila nag-work. Umuwi na sila, bumalik. Doon na nag-reside sa apartment. Doon sa taas, ginawa na yung taas namin. Talagang sa totoo lang, he is not, that much agree na nagtindahan ako doon. Kaya lang kasi pinangatwiranan lang din kasi nung nanay nung landlord na mainam nga ikayong kasi ang tindahan ay hindi marami ang tindahan doon sa gawin namin at para ang mga nakaupa ay hindi nalalabas at sa akin nabili. So, but I know that he is not that much agree about it kasi kumbaga ba ay dahil wala naman siya doon. So, yun. I think kapag ka mga apartment, yun ang mahirap. O kaya yung pagka niya ay hindi ganun ka protected yung karapatan ng renter na siya ay nangungupahan as residential and then magtitindahan siya. Kaya laging tatandaan kapag gusto mong i-engage sa sarili mo sa long run business, you have to make sure na ang uupahan mo na rental space or commercial space ay siya ding yon ang gustong mangyari, yung in the long run ang kanyang magiging mga tenants. So, this is Mogu Mogu na in-order natin online. Ayan. Mogu Mogu ka dyan. So, ayan. Ang dami niya. So, i-ano natin ha. Ibababa ko. So, umorder tayo sa online kasi hindi tayo basta makabili sa labas. Tinesting ko lang naman. So, let's check the expiration date. Baka mamaya ay palyado to. November 12, 2027. Manufactured November 12, 2025. So, 2027 pa ma-expire. Okay? So, binili naman natin yan sa mall sa Shopee. So, thank you, Ronaldin Wahing. Dolores Shabut, Mami Park, di ko malaman tumakbo isipan ko, nakakaloka. Pero kung may pagkakataon, unahin yung magpundar na magkaroon ng sariling pagpupwestuhan. Kasi sa totoo lang, may panahon din na mangarap din tayo ng sarili natin. Wishing you all the best. One of the good investment that I made for the past 2 years is yung we make sure na meron tayong property dito. Although, yung property nabili natin dito kung saan tayo din nagnenegosyo is not really meant like this na yung talagang ito yung parang naging sentro ng subdivision na ito. Kung magaba yung pwesto niya inner lot. Although, that is also my fallback or backup plan na just in case kasi sa totoo lang guys, ang gusto ko magkaroon ako ng sariling tirahan kasi wala ka pa kaming sariling bahay. So pagdating kasi sa negosyo, kahit sabihin pa natin na kumbaga ba nakakahinayang man na hindi na tayo dito, I could start a little there. Ang mahalaga lang sa akin kasi yung may lupa na, may bahay na. So yun ang wino-work out. And for me, sa totoo lang, kung tatanungin nyo ako, dahil nahandito na ako sa ganitong larangan ng negosyo, hanggat kayang magtitinda. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon na medyo maglalaylo ako, tapos
hindi ako yung sobrang grinding na tulad dito. Tapos may nasa sariling pamamahay. Alam nyo, mas okay sa akin yon. Kasi peace of mind is important for me. Na kahit, pagka naranasan nyo kasi yung pagod at hirap at yung stress, parang pwede nyong gugustuhin yung ipagpalit yung peace of mind na kahit hindi kalakihan ng kita, basta nakasettle na. Kesa sa yung malaki nga ang kita, ang dami mo pang bagay na hindi nasa-settle, tapos stress na stress ka. Kasi ang hirap i-achieve ang ganda, sa totoo lang. Pag stress ka araw-araw. Ang hirap talaga. Buti na lang talaga, maganda yung cellphone natin, kaya mukha pa tayong beauty-beautyhan dyan. Eh, kung hindi, ano na, binigay na talaga lahat sa atin ng kahirapan. No, alam mo yun. So, this is ano. So, yun, thank you, Ma'am Dolores. And Nancy Uila, sabi niya, Mami Park, na prank mo rin ako. Lawrence Vlogs, ha. Kahit matapos ako mag-first comment at nabasa ko na yung mga ibang comments na may tumatawa, naging interesado ako lalong tapusin. Thanks God, happy ending ang story mo. Blessings, Mami Park. Ayan. Thank you, Mama Lawrence. Nagulat din siya kasi nag-upload na ako ng clips sa Reels sa Facebook at ang akala nga niya talaga ay may nangyari ng di maganda. Alam niyo si Mama Lawrence kasi napakatagal ko ng subscriber yan. Sa totoo lang. OFW po yan. Napakarami na namin kulitan na nangyari dyan. Ayan, nadoble ang aking order. Alam niyo, sa totoo lang. Naka-order na ako nung nakaraan ng ganito eh. Yung Coco, yung Nata de Coco, ayan. Marami na naman tayong magiging collection ng ano, ng basket. Golden Light, L34, love, watching. Javeliner, I feel you, madam. Napaisip tuloy ako sa tindahan namin. Dapat talaga dagdagan ang source of income. Ang hirap pag nagre-rent. Posible talagang mangyari yan. Which is true. Alam nyo, naghihintay lang talaga ako ng panahon na kapag kami ay nakapagpagawa ng sarili naming bahay, ay gagawa na talaga ako ng another source of income. Although matagal-tagal pa yon kasi hanggang ngayon, ni piso wala pa ako. Baka naman may gusto sa inyo mag-sponsor ng pampagawa ng bahay. Pautangin nyo nga ako. Mga 1.5 million lang. No? Monthly ang bayad. Monthly ang hulugan. Yun. So kasi, unang-una, kapag may bahay na ako, at the same time si Daddy Park nyo ay medyo aayos ang kanyang pension. So, ang pangarap ko po kasi talaga, yung hindi ako basta-basta magtrabaho ng sagad-sagara na tulad ng ginagawa ko dito. So, naalala ko, sabi ni landlord, sabi niya, kasi nalaman niya na nakabili na ako ng lupa rito. Walang bahay, lupa lang. Sabi niya, baka magpapagawa ka na ng bahay, tapos hindi ka na uupa. Mamaya na ako! Last. Teka lang. Singit talaga ng deliver kasi ngayon guys, singit talaga tong si ano. So yon. Sabi niya baka aalis ka na. Actually siya nga yung napapaisip na baka daw aalis na ako. Sabi ko hindi po, wala naman pa kaming bahay. Tsaka yung bahay po namin na kung sakaling magpapagawa yung pwesto nasa inner lot. Kumbaga ba, pagdating po sa negosyo, mas talagang prefer ko yung dito kasi ito na nga yung labasan, ito nga yung parang naging sentro, handito yung foot traffic. So kaya sabi niya, ganun ba? Opo, tsaka tita, Diyos ko malalaman nyo naman lahat yan. Saka, hindi ko bibitawan ng mga unit ko kasi napamahal na rin ako dito. Kung maglagay man ako doon, yun na lang nga yung pagkakako. Gusto ko nang magsara ng maaga, doon na lang ang continuation sa bahay. At least kahit paano may konting stocks doon. Mga ganun ba? Sabi niya, akala ko kasi baka sooner or later may plano ka nang magpagawa. Tapos, iiwanan mo na ako. Yun ang sabi niya. Yun. Tapos, sabi ko, hindi tito. Sabi ko, kakatapos ko nga lang bayaran yung lupa eh. Walang pampagawa eh. Kanya, kaya nyo yan. Magagawa na ang paraan yan. Actually, talagang din siya, supportive. No, ayan. So, magkaroon tayo ng story time. At bago tayo mag-start ng story time, ay shoutout muna din ulit tayo. Sabi ni si Baluka, madam, naiyak din ako, na-prank mo din ako. Nakakalungkot, Mami Park, sana makahanap ka ng mas maganda pang pwesto, sabi ni Lawrence Vlogs. Nauna tong i-comment niya kasi hindi pa niya natatapos yung video. Nung tinapos niya, saka siya nag-comment ng second time, yun nga. Kasi nagtataka daw siya, bakit? Yung mga ibang nagko-comment ay may mga tawa. So, kaya tinapos daw niya yung video. O, diba? So, talaga Mama Lawrence, Ayan. Next, ang ating i-unbox. Struggling ang ilan nyo. Okay. Sabi ni Alicia Palya, napaiyak din ako, Mami. Akala ko totoo na yun pala, frank lang. Sabi ni Vivian, kaya mo yan.
Juliet sumapong, iyak na sana ako hahaha, you! Sabi ni Mary Grace de los Santos, akala ko talaga mami, totoo, nakaka-relate kasi ako mami, ganun kasi ang ginawa sa akin sa unang tindahan. Pero awa ni Lord, maganda ang napuntahan. Ganun naman tayo, di ba? Tulad ko, nun sa dati kong pagtitindahan, akala ko bibitawan ko na yung pagsasari-sari store kasi tinanggap ko na sa sarili kong baka hindi na ako makapag-continue at kaya nga I'm trying na to have another income which is yung magdi-dishwashing. But yung mas maganda pala yung binigay sa akin ni Lord nung napunta ako dito. Mas maganda pala yung plano niya sa akin. So kaya sobrang happy ako na dun ko na intindihan kung bakit napunta ako dito. Kasi pala ang reason kaya kami napunta rito is para maging malapit sa mga property na inaabil namin. Like me, katabi lang namin ng Lumina. So until now, ang Lumina wala pa. So mas natapos pa akong makabili ng lupa dito kaysa matapos at maayos yung Lumina na dapat nakalipat na kami. So ibig sabihin, may plano si God, gumawa siya ng paraan for my source of income to avail another property para maihanda ako na meron palang unos na dadating. Pag iniisip namin ng best friend ko, kaya pala binigyan tayo ng ganitong plan, kaya ka pala binigyan ng tindahan, kasi ganun nga yung mangyayari. So, talagang we're like thinking na, grabe ang galing ng plano ni Lord. Kaya nga sabi ko sa inyo, guys wala akong hiniling kay Lord na hindi niya tinupad. Kaya lang, hindi sa oras na mismo kailangan ko. Minsan, meron pa munang mga senaryo na nangyayari na pagsubok, bago ko siya makamit, ganun. Kaya sobrang thankful ako, no? So yun, Mary Grace, tama ka naman talaga. Alam nyo, kapag kami nagsara ay may magbubukas. Yan, ganon. Kaya lang dito, kakaiba. Pag may nagbukas, may magbubukas pa. Pag may nagbukas, may magbubukas ulit. May iba na namang magbubukas. Sa loob ng isang taon, ilan ang nagbubukas? Ganon. Ayan. So, ayan. Basta huwag ka lang hihinto na mangarap at magpursige. No? Naniniwala ako na laging merong best plan si Lord para sa atin. Masakit sa atin halimbawa yung isang bagay na nangyari, pero pagka resilient tayo at talagang nagsisikap tayo, maraming ganyang story na pagdating nila dun sa sumunod na pwestong nakuha nila, nahanap nila to continue the business, ay mas naging okay pa sila. Na parang sasabihin nila in the end na mabuti pang nangyari na nakaalis kami doon kahit masakit sa loob namin kasi mas may binigay na maganda. Yung pumalit naman mas maganda. Diba? Ganon. But I know hindi lahat ng ay nag-e-ending ng maganda. No, meron talagang dahil nga nawala sa pwesto, totally hindi na talaga nakapaghanap buhay. But mas marami pa din yung successful ng dahil hindi sila sumuko, resilient, no? Ayan. So ano ba ito? Ay mabili kasi sa akin to, guys. Yung mga chromie mahahabang ang ingay ni Kuya Joseph, no? Mahahabang marshmallow. Okay? So, kwento tayo. Way back 2022, we are about to move a house. So, alam niyo naman yung kwento niyan na kung bakit kami lilipat. Nasa YouTube channel natin yan dito, ha? Kaya hindi maikakaila ang journey ko dito. Pero, hindi ko binanggit sa inyo yung mas malalim na mga information, no? So, alam niyo po ba, bago po ako pumirma ng kontrata, at bago din po ako nag-extend, nagtanong ako sa landlord. Sabi ko, tita, kasi po, long engagement sa business ang gusto ko. So, kung yung pwesto po ba na to is ganun din, committed sa long business engagement, like if may contract. So, bago ako kumumit at alam ko na dumadating na dun sa punto na yung negosyo ay nagiging okay, I'll make sure na makausap ko muna ang ating landlord. So, bawat pirma ko ng kontrata, kasi kontrata dito, kontrata sa next unit, kontrata sa third unit, or bago ako magpaalam na kukunin ko yung next unit, nagsasabi talaga ako kay tita. Actually, unang kuha ko pa lang nitong unit, nag-usap na kami. Nasabi ko, tita, kasi ako yung tipo ng taong may-engage sa long business. Yung pwesto po ba is ganun din? Kayo po ba ganun din? Sabi niya, alam mo, sa totoo lang, yun din ang hinahanap kong renter. Siguro kasi nga, sa isang landlord, mahirap din at nakakapagod din yung every 3 months, every 4 months, iba-iba ang renter, iba-iba na naman ang kausap, panibagong kontrata. So, hindi katulad nung nagtatagal ang isang renter or ang isang tenant ng walang hassle, walang problema, dire-diretso lang. Kasi syempre, kapag kami umalis,
minsan mababakante pa muna, hindi agad magkakaroon ng income yung pwesto. So kaya mas gusto niya yung tuloy-tuloy. Sabi ko, baka po kasi someday, magtinda din kayo dito, mag-ano din kayo, ganyan. Ito yung sinabi niya sa akin. Alam mo, na sa totoo lang, hindi namin gusto yung ganyang hanap buhay kasi nakakapagod. Kaya nga kami nagsumikap na magkaroon ng mga pangrenta kasi parang gusto nila passive income. Unang-una daw, yung mga anak niya, sa mga anak niya, wala talaga daw may interest sa ganitong klase ng pagnenegosyo. Ang gusto, yung parang passive, yung yung isang bagsakan lang ang labas ng puhunan, walang masyadong nang ginagawa. Ganon. Kaya sa totoo lang po, isa lang po ito sa kanyang mga properties dito. At meron siya ding anak na may mga ilan-ilan din pong properties dito. So, to let you know, kasi I have no right na ikwento yan noon, mga panahon na yon. Kasi sa feeling ko, that is a little bit private na. So, ito talaga, na establishment. Hello, Ma'am Je. Ano sa'yo, Ma'am Je? Is really meant for long-term engagement in business. Wala na, busy ako, dahil bumili. So, yun nga guys, I'll make sure na tanungin ko kung naka-engage sila sa long business ng pagpaparenta, na baka mamaya kung kailan ako nagpalaki, kung kailan ko in-improve, kung kailan ko ginalingan, saka naman biglang babawiin ng unit. Actually, from the very beginning pa lang, na kumumit ako sa unang unit pa lang, nag-usap na kami. At kinuwento nga niya na hindi sila interesado na magkaroon ng negosyo pa dito maliban sa paupahan. Gawa kasi nang may edad na sila. Si Ma'am Weng po, yung aking landlord, ay retired teacher last year lang. Sabi, nung mga times na nag-uusap kami nung 2022, sabi niya, naghihintay na lang akong ma-retire kasi hindi na sa akin pwede ang may stress. Meron akong nararamdaman. Kaya lang, kailangan kong tapusin yung required ng DepEd na tapusin kong years para maging pensioner na siya, para ma-retired na siya. Siya po ay teacher. Meron po silang tindahan sa kanilang talagang residing home, tawag ba? Residential home, sa kanilang residing sa San Vicente. Meron po silang property doon, may bahay sila doon, at may tindahan po ang kanyang asawa. May bigasan din po sila. So, kaya po, to have pa na mag-commit silang dalawang mag-asawa sa ganito, ay mahirap na sa kanila. Tinanong naman nila talaga yung mga anak nila kung sino ang gusto at interesadong magnegosyo. Wala. Lahat gusto, may kanya-kanyang buhay. May kanya-kanyang journey sa buhay. So, kaya ito ay minent talaga for business rentals. Kaya ako nga po, yung business permit nga po ngayong year ng 2026, ako yung nagayos. So, kaya this business is really meant for long-term engagement. So, hindi po ako kukumit kung alam ko na eventually mahihirapan lang din ako at masasayang ang pinaghirapan ko. So, naiintindihan ko yung iba na still kahit sabihin pa, mas maganda pa din ang maging handa ka. Kaya nga po, nung nagkaroon ng opportunity na kami ay maka-avail ng property dito, I took the opportunity. I grabbed the chance na kahit sa isip ko talaga, iisipin ko, kakayanin ko kaya in just 2 years mabayaran yung mortgage ng lupa na nakuha ko. Kasi ano yun, bangko. Yung dito na mismo sa Willowben Subdivision, hindi sa Lumina. Yung Lumina talaga isa sa malaking problema ko ngayon. Kasi nahandoon ng malaking pera na stock. Kaya nga po meron akong bad investment na hindi ko ginusto pero nangyari. And hindi naman ako pinabayaan ni Lord na kahit na ganoon, nagkaroon pa rin ako ng backup plan nang hindi ko din inaasahan dahil nakaabil nga kami ng property. Isa sa reason din, kaya kung bakit din, mas gusto kong piliting makabili kami dito, it is nagbi-business kasi kami dito. So, para wala na yung hanash-hanash na, hindi naman yan legit na taga rito ganyan-ganyan. Lalo na at mainit ako sa lahat ng mga panahon na yon. Dahil suddenly, nung sumulpot ako, tumunog talaga ang pangalan ng ina nyo. Everybody knows me. Everybody talking me. Everybody gossiping about me. So, kaya po, mas maigi na nasa ayos. Kaya nga po, proud ako na sabihing nagnegosyo ako dito na inayos ko muna lahat yung sitwasyon nang hindi ako mabubutasan at nang hindi ako mapepertisyo. Unang-una na ang ating business permit na sinigurado ko na nasa ayos. Pangalawa ay yung ating situation na we are legit citizen here. Na, hello, homeowner din ang ina nyo. Ganon. Then, yun. At syempre yung ating landlord, hindi natin basta-basta syempre tayo makikipag-commit sa kanya nang hindi tayo nakikipag-usap.
there is a lot of stories na shinare namin sa isa't isa. Alam niya yung situation ko, alam ko din yung gusto niyang mangyari. So yon, sa tingin niyo ba papayag si landlord na literal na yung establishment niya babaragin mo para maging isa kung hindi siya seryoso na magkaroon ng long-term engagement, magkaroon kami ng long-term agreement? Doon na lang ay maiisip natin. Hindi basta papayag ang landlord na baragin ang kanilang physical feature ng kanilang or main structure ng kanilang building. So yun na lang sa part na yon, sa totoo lang, kung hindi siya seryoso na paupahin ka ng matagal, hindi yan papayag na isipin mo halos lahat ng unit nalagyan ko ng pinto na barag natin. Isang major decision ng isang landlord, ng isang establishment owner, ang ganoon na pumayag sa ating tenant na baragin ang kanyang establishment. Sa totoo lang, isang napakalaking decision nun. But alam niyo po, sa kanila, hindi ko kailangan maghintay ng 24 hours para magdesisyon. Basta ang mahalaga lang, yung pinag-usapan namin na in case nabibitawan ko ang unit sa mas maaga sa panahon na usapan namin na kung hanggang kailan ako magtatagal dito, ay ang gagawin ko dapat ay ibalik. Dapat ay ibalik ko sa dati niya. Kung baga ba, isasara ko ulit yung mga binutas ko. So, yun lang yung kanyang pakiusap. So, ganun siya kabilis kausap. Wala ka ng maraming hanash. Pagdating sa rentals, kapag ka nade-delay, walang masyadong hanash. Pagsabi ka ng maaga nang hindi sila maperhisyong pumunta dito tas wala naman pala silang ko-collectionin. So, ganun. Siya yung landlord na napakabilis kausap. Walang eme-eme. Pag may kailangan ka't gusto kang mangyari, sabihin mo para mapag-agrihan. So, kaya sa totoo lang, hanga ako sa kanya. Kasi ganun siya ganun din siya confident sa akin na talagang I'm really serious to engage in a long run business. Kaya hindi sila nag-atubili na pumayag na baragin ang kanilang pwesto. So doon pa lang makikita na natin ang landlord ay seryoso sa kanilang ginagawa, di ba? Kasi nakikita nilang seryoso ka din willing ka din. So kaya ibig sabihin nakipag-usap sila sa taong matino, maging matino ka, ganon. So para sa next na parcel natin ay eto, ang dami naghahanap. Dapat nabuksan ko na talaga nung nakaraan to Ay, basta nahulog. Ayan, magbabakasyon at lahat, ang dami pa rin naghahanap. Imagine niyo lang. Nakabili pa ako doon sa isang kapitbahay namin na nagtitinda ng school supplies na ino-opera na ako ng wholesale price. Nakabili pa ako ng 5 pack na ganito. Na yung ganitong twin pack. Ubos. So, ilang araw nang nakastock up yan dito. Mga 2 araw, 3 araw, ang dami naghahanap. So, minsan gagagaga rin ang ina nyo no? Ayan. Ito, next. Kaya, sabi ni landlord, gusto ko nang i-enjoy yung buhay ko ng magpahinga. For how many years akong nagserbisyo sa gobyerno, nagserbisyo bilang guro. I think it's about time naman na i-enjoy ko at ipahinga ko na yung sarili ko sa retirement days ko. Kaya hindi na para pumasok pa ako sa mas alam kasi nila yung sitwasyon ng pagtitindahan kasi meron nga silang tindahan doon. May tindahan yung asawa niya, no? Yung si Tito. Kasi nung nagtuturo siya, syempre siya nagtuturo, busy siyang magturo. Asawa niya, siyang ang nag-caretaker ng tindahan, siya yung nagmamanage. So ngayon, sila ng dalawa kasi nga retired na siya. So, kumbaga ba sa stress, ayaw na niya ng too much stress. Ganon. So, next is sabi ni Karen Balsena Agustin. Hi Mami Park, buhay Tinderella sa isla. Hi Mami Park, prank lang pala, seryoso pa naman ako, hehe. Sabi naman ni Arms Magical, contact ni Ma'am Irene sa tax, di ma-open Mami Park. Ayan, sabi ko ay ako inyo i-PM sa Mami Park para ako ay makasagot, no? Ayan. So, ngayon po ay maliwanag na sa atin. At hindi niyo po ba alam na in-inform ko ang ating landlord na nag-vlog ako na kasi po biniro ko siya, sabi ko, tita kasi hindi kita ma-prank back. Kaya ang ginawa ko, ang pinrank ko na lang yung aking mga viewers. Nag-upload po ako ng clip sa Facebook at video naman sa YouTube channel. Alam mo, ang sagot lang sa akin, luka ka talaga. Yun lang yung tawa siya ng tawa dun sa mga sinabi ko. Lagyan niya ng laugh react. Tapos, sabi niya, luka ka talaga. Diba? So, yon. At kung darating naman dun sa punto man na ganun nga, kung sakasakali, hindi naman nila kami bibiglain, syempre. For sure, bibigyan kami niya ng minimum of 6 months or 1 year para ma-dispose namin at maiayos namin ang buhay namin. Kaya nga ako,
lagi kong sinasabi dun sa landlord kung ano yung recent situation ko, lalo na financially. Kasi alam niya yung buhay ko, alam niya yung sitwasyon ko. Kaya alam niya, hindi niya iniisip na may foreigner akong asawa or what. Ang iniisip niya yung sitwasyon ko. Kaya nga sabi niya, wala na akong mahihiling sa mga renters ko kasi napakababait. Wala na akong masasabi. Dahil hindi nga siya basta nagkaka-stress sa amin. Walang stress na nagaganap kasi nga tahimik, pupunta lang dito para maningil. Magsasabi lang ako kung ano yung mga ganap, kung ano yung mga kailangan nilang malaman. But the rest, wala, hindi. Talagang smooth yung aming dumadating sa loob ng isang taon na talagang hindi sila napapatawag para pumunta rito para may problema. Walang ganon. Kaya puro punta lang dito para maningil. So walang stress talaga. Kaya nga sabi nga niya, maraming salamat kasi napakababait niyo. Pinrank lang niya daw talaga ako. Kasi kaya sila napunta dito nung nakaraan. Kasi pupunta lang yan dito pag meron kailangan ayusin. Dahil may mga property sila dito. Yung iba, inaasikaso na masalin sa pangalan nila or kaya maiayos. Merong agent kasi dito na nag-aayos nun. So kaya, minsan pumupunta talaga dito yan nang hindi sa oras ng araw ng singil. Dahil kailangan nilang makipag-usap. So yun po ang totoo. Kaya po sila napasyal dito at pinrank muna ako. Pinrank din si Butika. Tawa ko ng tawa kay Butika talaga nung naalala ko. So ang galing talaga ni Tita, no? Kasi natutuwa naman ako sa kanya kahit siya gano'n na may edad na, marunong pa rin siya yung humor. So matatawa ka talaga. May humor siyang kausap. Mabait siya, promise. Wala akong masabi sa kanya. So doon sa mga nagdaan bago ako na renter niya dito, nalaman ko din yung mga istorya kung ba't hindi nagtagal, kung bakit meron siyang nakabwisita na nagre-renta, ganyan. Kasi naiintindihan ko at alam ko. Kaya lang, it's not for me na siguro na para lahat yon ay ikwento ko sa inyo. Kasi I think it's masyado ng personal na information yon para sa landlord at doon sa mga naging renter niya. So kaya, eto kasi alam ni Ma'am Weng na ako ay content creator noon pa. Ito, alam na niya na content creator ako. Kaya nga kapag minsan pag naniningil dito, tita picture tayo, tito picture tayo, ganyan. Kasi alam nga nila na ako ay content creator. Ayan. Hindi ko lang sila masyadong ini-include sa mga vlogs ko kasi mga private people sila, mga low profile, mga low key people, no? So kaya hanggat maaari, hindi ako nagbibigay ng information about them. Due respect na din. Alam niyo po ba, nung nag-uusap kami tungkol sa contract, tungkol dun sa mag-i-start na akong magbayad ng, ginawa po kasi nila na April 1 yung sa contract. Pero March 28 po, pumirma na ako ng kontrata. Kasi hinayaan nila ako noon nung 2022 na yung buong month of March ay iayos ko tong unit, tong unang unit na nakuha ko, i-renovate ko. And then, sabi ko, pwede po ba na gawin na April 1 yung aking start ng pagbabayad ng renta. And then nagkaroon pa ng biroan na sabi ko pa nga, tita, kaya po ba? Kasi siyempre tinanong ko na nga siya, di ba, tungkol dun sa kung long-term engagement ba ang gusto niya dito sa kanyang rental business, ganyan. Sabi ko, kaya po ba? At least 20 years. Sabi niya, naku, buhay pa ba ako noon? Sabi niya ganun. Buhay pa ba ako noon? Pero sige, kasi mapupunta naman to sa mga anak ko, ibibilin ko na lang kayo. So feeling ko ako yung magbe-breach ng usapan namin kasi pagod na ako. pagod na ako maghanap buhay. So feeling ko, umabot man ako sa 20 years o hindi, for sure, tatagal ako. For sure, magtitinda ako hanggat gusto ko. Kasi si tita, lagi niya sinasabi, magtinda kayo hanggat gusto niyong magtinda, hanggat okay. So ang hinihiling ko lang talaga, pinagdarasan ko na sana kung sakaling, syempre, dumadating sa punto na yung building, kailangang i-maintain, kailangang ipagawa kung sakaling may delikadong sitwasyon na mangyayari, di ba? Hindi natin masasabi yung mga fortuitous event. Nasabi ko, sa isip ko, sana, bago man magkaroon ng major reconstruction or major renovation, na sila yung tutok over nung ganong senaryo, sana nakatapos na ako ng 15 to 20 years man lang. Natatawa ko, sabi niya, naku, buhay pa ba ako nun? Sabi niya ganun. So talagang ganun. Mag-aapat na taon na po ako sa March 28. So meron pa akong 16 years to stay para magtinda. Parang feeling ko, hindi ko na kaya sa pagod at sa dami ng problema na kinaharap ko nung mga nakaraan, di ba? Nung na-share ko sa inyo. Pero, yun lang, laban lang. So, mas masarap yung ganun na medyo meron kang kahit papaano, 99% at least na assurance na si landlord, suportado ka, na tipong siya pa yung nagsasabi ng mga maganda mong gawin para dahil sila concerned din kung kami ba ay hindi nakararanas ng problema dito na tipong pagdating dahil sa dami na nagsulputang tindahan,
Pero talagang sila nakakabalita na kahit papaano, isa pa rin kami sa mga establishment na mas puntahin ng tao rito. So kaya kahit papaano, even minsan may mga delay sa pagbabayad ng renta, ako lang naman yun eh. Yung iba ko namang mga kakurento hindi. Naiintindihan niya, naunawaan niya na ang business kasi dumadaan din talaga sa struggles, no? At alam naman niya yung sitwasyon ko. So kaya 20 years, no? 16 years na lang. Huwag tayong mainip. Kahit pagod na ako. Pero laban lang kasi we are resilient. Diba? Idaan na lang natin sa ganda at sa tawa. Ganun lang. Ayan, patayo-tayo ang inahan nyo. So eto, okay, so okay na sa inyo ha. So eto excited ako dito sa last na ano natin. Sa last na box at para finally napapagod na rin ako katatayo. Minamadali ko yung mga customer kasi alam na nagko-content ako. Okay. Ayan. Nabili na po kasi yung dalawang ganito ko na unang in-unbox sa inyo noon. So, baka umorder po tayo ulit. At syempre, meron tayong meron tayong ganito. Ano ba to? Matcha. Ayan. At meron pang another one. Ayan. Buy one, take one kasi to. So, mas murang-mura. Kaysa bibili ka ng paisa-isa. So, kaya naman, this is Mami Park and this is Team Park nagsasabing, Tindera is my proud career fighting. Maraming salamat po sa inyong concern, sa inyong pag-aalala. Sorry, hinihingi ko po ng patawad na kayo po ay na-prank ng ina nyo. Bye!